Tawad, hindi rin tayo patatawarin ng Ama natin sa langit. Kaya si Kristo ang dapat nating gayahin, tularan natin ng ating Panginoong Jesucristo. Susunod. Sabi po sa unang Timoteo chapter 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo. Ayan, tao kasi nasa katawang tao si Kristo noong panahon na yan. Next slide. Ipinatupad niya ang simula, itinuro niya sa sermon niya sa bundok. Kasi, tingnan niyo po ano to, kung hindi siya makapagpatawad, sisirain niya yung kanyang turo nung sa sermon ng damam. Yung pagpapakumbaba, sinabi niya, narinig niyo sinabi, ibigin ninyo ang inyong kapwa at kapuotan ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa iyo, kayo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umiisig sa inyo. Patawarin at umibig. Ibigin niyo ang inyong kaaway. Tama po ba sinasabi natin Panginoon? Natutupad niyo pa po ito? O baka naman ang prayer niyo, Lord, kunin niyo na po siya. Siya pahirap sa akin eh. Parang yung ba, hindi dapat ganun ang prayer niyo. No? Dapat ang prayer niyo, Lord, patawarin niyo po siya. At kayo pinapatawad ko na siya. Napakasarap magpatawad. Ang sarap matulog nang walang namang kaaway o kagalit. No? Subukan yung matulog na marami kayong kaaway. Babangungutin kayo. Babangungutin kayo ng totoo. At hindi pa kayo, sabi, nanay, mai-stress. No? Mai-stress kayo. Totoo. Ba't baka hindi na kayo magising? Yan. Sunod na slide. Jesus, the persecuted, prayed for his persecutor. Yung pinipersecute, pinagpipray niya yung nagpe-persecute sa kanya, yung umuusig sa kanya, yung papahirap sa kanya. Wow, iba ito. Pero dapat yun ang dati na maging ating damdamin. No? Kaya yung sinabi din natin, Panginoong Jesucristo, patawarin mo sila. Dapat tinutularan natin yung ganun. Ama, patawarin mo sila. No? Sunod. Slide. Coupled with the willingness of Jesus to forgive his tormentors is the fact that they did not know what they were doing. The sinner who puts Jesus on the cross were ignorant of the true import of their actions. Maaari, yung iba ron, hindi nila alam yung kanilang ginagawa. At hindi nila kilala yung pinahihirapan at pinapako sa krus. Kaya ganun na lang yung puso ng ating Panginoong Jesucristo, patawarin mo sila. Ama, hindi nila alam yung kanilang mga ginagawa. Ayan. Ayan. Ang mga makasalanang naglagay kay Jesus sa krus ay walang alam sa tunay na kahalagahan ng kanilang mga aksyon. Ang mga sundalo ay personal na walang masamang hangarin sa kanya. Maaari yung mga nandoon kasi utos ng gobyernong Romano. At yun yung kanilang talagang ginagawa sa mga nagkasala. Ang pahirapan ng ipako sa krus. Pero iba yung kay Kristo. Walang kasalanan. Ba't siya napako sa krus? Kaninong kasalanan nyo? Sa'yo. O, tamo sa'yo. Sa atin. Sa atin lahat. Sinunod lang nila ang utos. Ganito ang karaniwang pagtrato nila sa mga taong hinatulan. At naniniwala sila na talagang karapat dapat siya. Hindi nila alam na ang pinapatay nila ay ang anak ng Diyos na magliligtas sa kanila. Next slide. Sabi sa unang Korinto chapter 2 verse 8, walang sino man sa mga pinuno ng sanlibutan ito ang nakaunawa nito, sabi ng Apostol Pablo. Pagkat kung nauunawaan lang nila, ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng alwala nila. Nakita niyo yan? Hanggang ngayon ba may kumikilala kay Kristo? Kinikilala siya bilang Panginoon tagapagligtas. Noon, yung mga Romano, mga emperador, no? Mga gobernador, hindi siya kinikilala. Ngayon, marami pa rin leaders na hindi kumikilala sa kanya. Nakita nyo? Meron. Siya nga yun eh, daw.
Siya daw yung appointed. Anointed son. Ano, dinanas niya rin ng mapapay. Yan. Next slide. Ito. In-highlights ko po yung mga, nakikita niyo ba yung highlights? Ayan. So sabi doon, and the mob didn't really know who they were trying to destroy. The Jewish leader had deceived them into believing that Jesus was a fake and a troublemaker. Sabi sa mga Gawa, chapter 3, verse 15. At inyong pinatay ang may akda ng buhay, na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, mga saksi kami sa bagay na ito. Sabi ni Apostol Pedro, no? At ngayon, mga kapatid, nalalaman kong ginawa nyo iyon sa inyong kamangmangan tulad ng inyong mga pinuno. Ngunit sa ganitong paraan ay tinupad ng Diyos ang kanyang pinahayag na mangyayari sa pamamagitan ng lahat ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay magdurusa. Nakita niyo po, no? Kaya pala, yung kamatayan ni Kristo, no? Noon pa man, nasulat na sa Old Testament. Dahil yan sa atin. Yan dahil sa iyo, sa akin, na tayong mga makasalanan. At wala tayong kapag-asa. Next slide. In praying, Father, forgive them, Jesus revealed His infinite mercy. He still loved them and would forgive them if only they would humble themselves and repent. Kung magpapakababang loob ka at aaminin mo na ikaw ay makasalanan, tatanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo at patatawarin ka. Kanina po bago magsimula yung ating gawain, meron isang kapatid na nagpahayag ng kanyang pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sinabi yun sa Acts 2:38. Pakibasa nga po yung Acts 2:38 ng malakas. Ayan. Ayan. Sino po muna makakabasa, mayroong isang tasang sopas kami. Napakasarap, napaka-creamy. Kaya nga malaki tiyan ko napapansin nyo, kasi dati ko nakalit. Ano po? Ayan. Sumagot si Pedro, nagsisihan ninyong talikuran ng mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tinatanggap niyo ng ating Panginoong Jesucristo, kaya magpapabaptize kayo sa pangalan niya. Kasi gaganapin ninyo yung ginanap ni Kristo noong kamatayan niya sa krus, ngayon din mabuborn again kayo at patatawarin kayo sa inyong mga kasalanan. At ipagkakalog sa inyo yung magpapanatili ng kalinisan nyo, yung Holy Spirit, at magpapaalala tungkol sa lahat ng tinuro na ating Panginoon sa Kristo. Ayan, pakibuksan nyo na lang yung mga mga verse na yan. Next slide. Ayan. So Jesus prayed, prayer, Father, forgive them, was answered in the lives of many people. The Roman centurion at the foot of the cross, upon seeing how Jesus died, exclaimed, surely this man was the Son of God. Alam niyo po itong, yung mga nagpako kay Kristo sa krus, iilan doon sumampalataya sa Kanya. Hindi lahat yun napahamak. Dahil meron silang conviction sa kanilang puso. Kagaya noong kasama niya ng dalawang kriminal. Yung isa ron, nagkaroon din ng conviction. No? One of the two thieves, crucified with Jesus, exercised faith in Christ who promised him paradise. Ang sarap, ano? Bibigyan tayo ng pangakong paraiso, kakasamahin niya. Yung kamatayan ni Kristo noon, kasama yun, yung isa sa mga pagnanako doon. A member of the Sanhedrin publicly aligned himself with Jesus. Ang dami pong mga miyembro at mga pare, mga tagapagturo ng kautusan, mga Hudyo, sumama sa kanya, sumampalataya. Isa na dyan, sino? Si Nicodemus. Isa dyan yung miyembro ng Sanhedrin na siya ay
Saduceo, si Jose ng Arimatea. Binigay pa nga sa kanya yung libingan niya, napakayaman. Lahat yun sumampalataya kay Kristo. And a little over a month later, 3,000 people in Jerusalem were saved in one day at the church began. Yan yung nangaral si Pedro. 3,000 lahat nun naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. The next slide. On the cross, Jesus provided forgiveness for all those who would ever believe in Him. Kaya kanina, sagot ko, yung damit kanina, related ba yun? Yung damit ko kanina. Ayan, so, Jesus paid the penalty of the sin that we commit our ignorance, and even the one were committed deliberately. When we are born again, we too become an answer to Jesus' prayer. Father, forgive them. Lahat ng tumanggap kay Kristo, natupad yung prayer ng ating Panginoong Kristo. Sino po ba rito yung hindi pa na babaptize? Maring hindi pa sa'yo natutupad yung kanyang prayer sa kanyang Ama. Kasi ang tanging way ng kapatawaran at daan sa kalangitan at makasama ang ating Ama. Sino? Jesus Christ. Ating Panginoon sa Kristo. Next slide. Ayan pa ba? Ayan. So, ayan. Nilagay ko pala dyan, no? Sa mga aklat na mga gawa, nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? Bakit sila nag-aalala? Bakit nagtatanong sila anong dapat namin gawin? Pakibasa nyo nga po. Yung 36. Yan, yung Acts 2:36. Yan, yung unang makakabasa, meron pong masarap na pansit canton. Yan. Ako, napaka-creamy rin. Parang sopas. Ang taas ng sopas. Anong sabi po sa Acts 2:36? Ayan, kasi ang sermon nito ni Apostol Pedro, no? Na talagang yung nadurog yung kanilang puso. Kami pala yung nagpapako sa krus. Kami pala yung dahilan kaya napako yung anak ng Diyos sa krus. Kaya sabi sa 2:36, ayan, ano nga po ng malakas, pakibasa. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. So, sino yung mga nagpako? Yung mga makasalanan. Pero mawawalan ka, hindi ka na maituturing na isa sa mga nagpako kay Kristo kung gagawin mo to. Kaya sila nag-alala, anong gagawin namin? Ang sabi ni Pedro, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Meron nang nagawa yung kamatayan ni Kristo sa krus sa inyo na mga lahat ang tumanggap kay Kristo. At yung mga hindi mo tumatanggap, mananatili si Kristo nakapako sa krus dahil ayaw niyo pa siya tanggapin ng Panginoon. Yeah, next slide. Yeah, so, Jesus said, Father, forgive them for they know not what they do. Ayan po yung unang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyo. Yun po, no, pumingin ng Panginoon sa magandang mensahe ngayon sa unang wika. Po. Ako po ang na takeaway ko po dito yung paano yung humility tsaka yung pag-ibig ng Panginoon sa atin na in spite of na ayun, nandito na siya sa na habitin doon at alaga-agaw buhay, po. Ang dinasal niya pa sa kanyang Ama patawarin din sila at hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So, sabi po mga kapatid, pagagawa po ba natin yun? Amen. Sa panahon na ganito, po talagang may mga struggles, may mga tayo na kinakaharap. Pero
in spite of those struggles na yun, may nakasakit sa atin, may nakasamahan tayo ng loob. Gagantihan ba natin ang sama ng loob, mga kapatid, o patatawarin natin? Amen. Yun po kasi si Kristo. Yun yung perfect example ng forgiveness. Na kahit gaano pa kasakit yung binigay sa atin ng mga nakakasakit sa atin, talagang ibabalik natin pag-ibig eh. Kasi yun si Kristo, pinapumuhay na, hindi ko na tamang pamumuhay na mayroong Kristo sa ating buhay. Ano po, yung madali na tayo magpatawad. At huwag tayo mag-alala, mga kapatid, dahil kung hindi man natin yung magagawa, may katulong tayo na gagawa nun eh, Holy Spirit. Holy Spirit ang magdidigtas sa atin na paano natin mapapatawad yung mga nakakasamaan ng loob natin, yung mga bigalit sa atin, yung may ayaw sa atin. Later on, marirealize nila sa mga magitan ng magandang pinapakita natin sa kanila, makikita nila si Kristo sa buhay natin eh. Kaya napakaganda po ng mensahe na yun, ano po. Ngayon naman po, dadako na tayo sa ikalawang wika na maghahatid naman sa atin. Ito po talagang sobrang nakakatuwa at nakakalugod sa Diyos. Ano po na, in spite na wala siya dito physically, yung presence niya wala dito physically, ano, pero hindi naging hadlang yun, mga kapatid, para magbigay siya ng mensahe o maging siya yung nakatalaga sa ikalawang wika. Napurihin ang Panginoon at meron ganong desire at binigyan niya ng kaloob na ganon si Brother Mark. Napapanood natin via live streaming sa video. Yun po. Thank you.